Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast wrecking up the flame now. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre, meron tayong ginagawa dito sa ating shop, isang L300. At syempre, yung mga suki-suki natin na repair ng compressor. Mga bossing, ang L300 natin ay may problema na yung compressor. Yun yung mga lagi nating na-encounter sa ating compressor. Okay, nare-repair ba ang compressor? Opo, nare-repair siya. Basta, yung may mga piyesa lang tayo na pwedeng magamit sa kanya. Halimbawang yun nga, yung mga ginagawa natin sa L300, yung bearing, oil seal. So nagagawa yan. Pero kung halimbawang may damage na yung loob, yun ang hindi natin mapapalitan dahil wala naman tayong makukuha. At eto na. Nabiyak na. Ang maganda lang mga bossing, kung halimbawang magkakaroon kayo ng problema sa ganito, wag nyo nang pilitin. Ibig sabihin, kahit na may lamig pa konti, tapos may naririnig na kayong ingay, wag nyo nang gamitin para hindi tuluyang mawasak or madamage yung loob. Kasi andala, wag mo nang tagalin. Kasi ang nagiging issue ng ating compressor, ayan, na dudurog yung pinakang guide na bearing o yung balancer na bearing. Pagka nadurog yan, magwiwigil yung shafting, tatamaan kasi yung loob mga bossing. So sa check naman natin ngayon, medyo sariwa pa. Pero pagka natanggal natin yung pinaka-shafting, tingnan natin kung may damage siya. Sige. Huwag mo nang pakadumi yan. Medyo malinis naman eh. Goods pa. Okay, medyo maganda pa tong isang to mga bossing, no? Ito yung sinasabi kong shafting na isa. Dalawa, baba at saka taas. So pagka nagkakaroon ng damage sa mga boss ay, nasaan ba yung camera ko? Hindi naman nakatutok. Pag nagkakaroon ng damage yan, tatamaan din yung bearing sa loob. Yung kung saan sa nakasalpak. Ito yan. Yan, yung malaking bearing. Pag yan ang may damage mga boss, hindi na natin magagawa. Wala ka tayong mabibili niyan eh, saka ito, wala tayong mabibili. Ang nangyari dito ay nagwigil tong shafting, tapos ang lagayan ng oil seal niya ay puro kalawang na rin, kaya yung refrigerant lalabas talaga. Okay, so pag ganito pwede pa tong i-repair mga boss, no? Pero may mga nakasabay dapat na ginagawa dyan kung gusto nyo mas maging maganda ang kalalabasan ng pag-repair, no? Kasi yung mga kasama niyan, kagaya ng condenser mga bossing, ay dapat nililinisan yan. Yang isang yan, tsaka yun nandun sa kabilang side. Tapos, pinapalitan din ng dryer, pina-flashing. Para nasa ganoon, yung pinakang condenser natin na asawa nitong ating compressor ay malinis at hindi mahirapang mag-circulate ulit ang refrigerant sa kanya. Okay? So, share lang namin sa inyo mga bossing. Pagka ang ganito ang kondisyon, kaya pa nating i-repair. Pero kung may damage dito, hindi na natin ina-advise na i-repair. Okay, kaya sa mga nagtatanong ng repair ba, kung nare-repair ang compressor, depende po yan doon sa sira. At depende yan sa piyesa na may problema kung may makukuha. Okay, so re-repair lang kami ng compressor. Galing pa yata ng Batangas tong ating L300 na itong mga bossing, no? So gawa natin ng paraan, pero may mga pag-uusapan kami regarding sa conversion, linis, i-advise natin yan sa ating kliyente. Okay mga bossing, ligtas ko muna ang ating compressor bago natin buuhin yan. Okay, tas yung ating guide bearing, huli ko na nilagay dahil late din dumating yung ating piyesa. Ayun, syempre lagyan natin ng langis yan mga bossing. At yung ating mga condenser na sinasabi ko na kailangan isabay, so napagkasundo ng ating kliyente na mag-flashing na rin ng ating condenser. At syempre, pinaka-the best yun mga bossing, kung sakaling sunog na yung langis ay kailangan nating mapalitan o pangit na yung langis na nasa loob ng ating condenser mga boss, ay mas maganda kung maipa-flashing natin yan para mas maganda ang circulate ng ating refrigerant pagkatapos nating buuhin mga bossing, no? So ayun lang, dapat mga ganyan ay sinasabay talaga mga bossing, no? Okay, so mga bossing, ang isang magandang trabaho kasi ay yung hindi natin binabypass. So kung ano yung kailangan gawin, mas maganda kung maisabay natin yan mga bossing, no? Okay, so mga bossing, ang evaporator dapat nakasabay din na nilinisan. Yan nga lang, yan lang ang napagkasunduan natin ng kliyente, no? At receiver dryer mga bossing, kasama yan na kailangan natin palitan.
At yung pressure switch, sinabay na natin dyan mga bossing. Okay, tas binabalik na natin yung ating mga condenser. At pagkatapos nyan mga bossing ay magpa-final naman kami mga boss ng ating leak test sa ating system. Okay? So, sinasabon na namin yung mga piyesa na kinabit natin dyan mga bossing para all goods lahat mga boss. At yung auxiliary fan mga bossing ay tinap na rin natin, no? At syempre, eto na ang final na reading na nakuha natin. Nasa low side natin ay mga kulang 40 at ang high side ay 150. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyo. Ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you.